Nangangahulugan na ang ating pagsasama ay hindi nagtatapos sa pamahalaan. Sila ang mga nasa langit, ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga nililinis pa ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa Eukaristiya na iniaalay natin para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin natin silang makapiling nawa ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating butihing kura paroko na si Reverendo Padre Ramon C. Atanasio. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, naghandog si Judas ng 4 na librang pilak
bilang pantubos sa kasalanan ng mga yumao sa paniniwalang sa pamamagitan nito makakamit ng mga namatay ang kapatawaran ng kasalanan at muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4,000 pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay nananatiling tapat, na ang lahat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapalawalang sala sa kanila. Sino nga hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay po ang lahat. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening, mga kapatid. Good evening po. Batiin natin ang good evening ang mga kasama natin. So ngayon ay ginugunita natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. So ito po ang isa sa mga araw na talagang inaalay natin ito para sa kanila. Pero sabi ko nga kahapon o kagabi na hindi lamang isang araw o 2 araw pinagdarasal ang mga kaluluwa. Dapat po araw-araw, no, sa ating buhay. Kailangan mag-alay tayo ng panalangin, ng dasal sa kanila. Bakit? Kasi nga, no, kasi tayo naman lahat, sabihin na natin, tayong mga namumuhay sa mundo, especially ngayong mga panahon na ito, o yung mga modern times, no? Kasi yung modern times ay 19th century, 20th century, o 21st century. Alam naman natin na tayo mga hindi perpektong tao. Kaya kailangan natin ng panalangin para sa ating mga mahal sa buhay. Well, kayo lang nakakaalam nun. Kasi kung mahal nyo sa buhay yon, more or less kilala nyo sila. Pero siyempre, meron pa rin kahinaan. Kaya ginugunita natin ito. Nag-aalay tayo ng dasal para sa kanilang pag-ahon sa purgatorio at mahango sa kaharian ng Diyos. Kasi yun talaga yung yung final, sabi nga, yung final destinations natin. O final abode, yung kaharian ng Diyos. Kasi lahat naman tayo nangangarap mapunta ron. Sino ba naman ang hindi ho nangangarap na balang araw mapunta tayo sa kaharian ng Panginoon? Kasi lahat ho tayo maglalaho. Lahat ho tayo makakaranas ng kamatayan. Hindi lang natin alam kung kailan. Maliban na lang kung tatapusin mo na yung buhay mo ngayon. Pero hindi ganoon eh. No? Nakatatak na sa atin yan kung kailan. Alam ng Diyos yan. Kaya nga ang sabi niya sa Ebanghelyo ngayon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo, no, sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ibig sabihin, each one of us has its own room in His kingdom. Pero paano? Kailan? Ang dapat lang nating gawin ay magpatuloy tayo sa ating pamumuhay ng pananampalataya. No? Kasi alam naman natin yun na ang Diyos ay mawain, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagmahal. Sabi natin, siguro ang tanungin natin, bakit ba may purgatorio? Alam naman natin siguro kung bakit may purgatorio. Ano ba ho yung purgatorio? Ito ay isang lugar kung saan ang mga kaluluwa na hindi naging tapat sa Diyos, o sabihin na natin may mga kasalanan, no, ay doon nililinis ang kanilang kasalanan. Kaya ho ang tawag purgatorio, doon ho ginuha yung salitang purga. Nakaranas na ba kayo ng pagpupurga? Ano ba ang ginagawa pag nagpupurga? Cleansing of our, no? Well, dito yan, sa mga nurses, sa mga doktor, alam nila yan. Kaya doon kinuha yun. Yung purgatorio, paglilinis sa mga kasalanan, maliit man o malaking kasalanan. Ngayon, siguro itanong pa rin natin, meron ba talagang hindi na dumadaan sa purgatorio? Sa tingin nyo, meron o wala? Sabi ni Sister Nora. Ano ba yan? Kasi sa ibang lahi, yung ganun, oo eh. Di ba? Pag gumanon sa mga kapatid ng pana, oo yan.
well, meron din. Yung talagang naging tapat. Sabi nga, since birth hanggang sa kanyang kamatayan ay nakasunod siya sa sino yun? Sino sa palagay niyo yung umakyat sa langit ng hindi na dumaan sa purgatorio? Ang mahal na Birheng Maria. Tao siya di ba? Hindi siya Diyos. Kaya pinagdiwang natin yung assumption, yung nung siya iniakyat sa langit, katawan at kasi nga walang bahid ng kasalanan, pati yung paglilihi sa kanya ng nanay niya, di ba? Kaya ito yung hamon sa atin. Kanina po, nagpunta kami sa sementeryo dyan sa Sulaybikat. Marami pong tao. Marami po yung nakiisa sa pagdiriwang. Mas marami po yata sa inyo. Sabagay, puno tayo ngayon. Alam niyo ba yon na pag ganitong araw daw ng November 2, yung mga kaluluwa po na hindi pa umaabot sa purgatorio, nandito po sila. Kaya puno tayo ngayon. Bakit? Natatakot kayo? Baka nga katabi nyo ngayon yung iba Ganun daw po yun Sabi ng mga merong third eye, alam niyo yung sinasabing may third eye, di ba dalawa lang ang mata? Yung third eye daw, yung nakakaramdam, yung nakakakita ng mga espiritu. Yung expert daw sa ganyan, sabi nila, kung gaano raw karami yung tao, halimbawa dito, ganun din karami yung kaluluwa. Kaya naririto po sila. Maring nanay nyo, nanay ko, tatay ko, mga mahal natin sa buhay. At kung naririto pa sila sa paligid, nagpaparamdam, kasi may mga ako hanggang ngayon hindi ko pa nararamdaman Gusto ko nga magparamdam si Bishop si Bishop, yung ating Bishop na namatay. Hanggang ngayon hindi pa rin. Pero may mga tao talagang madali silang makaramdam. Ang ibig sabihin po nun, humihingi po sila ng dasal at panalangin. Kasi nga, maaring meron pa silang unfinished mission dito sa lupa, dito sa mundo. Kaya kailangan nila ng panalangin natin para sila ay magkaroon ng sabihin na natin ng katahimikan. Kasi prayer for the dead is very important. Yun nga, kanina po ang dami. Tapos, maganda po yung naging misa kanina. Although, halo-halo. Arabic, meron mga kapatid natin, mga taga-India, Pilipino. Kaya yung mga readings, halo-halo rin. Tapos yung mga awit, halo-halo rin. Ang ganda, the unity, the united, doon nagkaroon ng unity. At ganito ang nangyayari sa mga kaluluwa. Nagkakaisa po sila ngayon. Nagkakaisa na humihingi ng panalangin natin. At, di ba, sabi ko nga kahapon, pagdating nila sa kaharian ng Diyos at nalinis na sila sa purgatorio, sila naman ang magdadasal sa atin. That is very sure that they will pray for us. Those who are still living on the earth. Kasi nga, itong mundong ito, itong ginagalawan nating mundo, ito yung battleground natin o training ground, ika nga, ng buhay pananampalataya, ng buhay Kristiyano, ng buhay kung paanong tayo ay talagang nakasisiguro magkakamit ng silid doon sa kaharian ng Diyos. At tinitiyak naman ng Panginoon sa ating lahat na tayo'y magkakaroon ng silid doon. Kaya, kailangan natin ng pagbabago sa ating buhay. Ito yung paalala talaga ng ng November 2, November 1 and November 2 ng buhay natin. Yung panatilihin natin tayo ay
kumakapit sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Di ba sabi ng second reading, ano makapaghiwalay sa atin sa Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos? Ang mga pagsubok ba? No? Ang kahirapan ba? Ang kagipitan ba? O ang paghihirap ba? O yung tabak? O yung... Kasi napakarami talagang kalaban ng Panginoon para tayo ay Kanyang maging anak. Marami talaga. Kaya dapat laging matibay ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya meron tayong ginagawang pagsamba, misa, novena. May nobena nga ho sa mga patay eh. Ibig sabihin, 9 na araw ay pinagdarasaling kaluluwa. Until now, ano pa ho yan? Tradition pa ho yan. You can practice this pag dumarating na yung November 1 at saka November 2. Try to pray 9 days before that date. At kanina nga, sabi nung isang kapatid natin, ang saya-saya niya. No? Andito siguro si Sister Telma at saka yung mga kasama niya kanina. No? Feel nila yung kasiyahan kasi nga siguro sabi nila masaya yung mga kaluluwa ng mga mahal nila sa buhay. Kasi isa naming binlasan yung Although hindi lahat. No? Kaya medyo nakapag-jogging ako kanina. Pabalik-balik sa mga puntod. No? Biniblesan sila. And I think that is true. The souls of those who are in that area ay masaya sila. At doon sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, na ipinagdarasal natin na araw-araw, masaya na sila. At kaya nga, ang pagdiriwang na ito ay hindi na yung kapigatian, hindi na yung kalungkutan ang pinagdiriwang natin dito. Kundi yung tagumpay ng mga kaluluwang aakyat sa langit. I-claim na natin yan, na yung mga mahal natin sa buhay, someday they will go to heaven with our Father, with our Lord Jesus Christ, with Blessed Virgin Mary. Naniniwala tayo. Kaya mga kapatid, sana po, no? Ito ay magpaalala sa atin ng ating buhay pananampalataya at buhay ng panalangin. Prayer life for us Christians. So, nakikiramay po ako sa inyo at nakikisaya rin ako sa inyo. No? Sa mga pagkakataong namimiss natin yung mga mahal natin sa buhay. No, miss ko na rin parents ko eh. Kaya lang, siyempre, I have to accept that they are gone, that they will be in heaven someday. Magsitayo po ang lahat. Ang panalangin ng bayan, lahat ng mga pumanaw na Kristiyano, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal, taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin, ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa, hindi kailanman malimutan sa lupa. Ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay,
Naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakakilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matahimik nating itaas sa ating Ama mga sarili nating panalangin. Panginoon ng buhay, inihabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa malwalating muling pagkabuhay ng iyong anak. Ang aming manunubos na nabubuhay at naghaharing mapagsawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kamulihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangkayan ng iyang banal. Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. So
ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Magniya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Paulo namin tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila ay nakaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ang mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Hesus.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalo tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panalangin sa pagtanggap ng espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo ng may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon
tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dasalin natin ang Orasio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitingnan ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pamamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay. Mula sa takot sa kamatayan at karamdaman, itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang into ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay
Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malulati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Mahal na Birhen ng Arabia. Ngayon, babasbasan po natin yung mga pangalan na isinulat ninyo, yung mga pinagdasal po natin, yung mga pangalan ng mga natin sa buhay na inialay natin sa misa. Ngayon, gagawin natin ang pagbabasbas sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa naglingkod, ang choir, ang mga lectors, commentators, ang mga Eucharistic ministers, ang technicians, service ministry, at ang ating worship ministry. Salamat po sa inyong lahat. Salamatan natin si Lord sa mga biyaya at pagpapala.